So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Kasi magandang, nag-a-align sila. Mayor, that you are going to be the next DPWH Secretary. Magandang hapon mga kabisdak. Tinawag ni Mayor Baste Duterte na useless si BBM. Mayor Magalong kapalit kay Bunuan bilang isang DPWH Secretary. Gaano nga ba ito katotoo? Pero bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na nga ho mga kabisdak, binanatan ni Mayor Baste Duterte itong si Bongbong Marcos kagahapon dyan sa The Hague, Netherlands. At sinabi ni Mayor Baste na useless di umano ang pagkapangulo ni Bongbong. Diba, kung useless lang na useless ang pinag-uusapan, talagang tumpak dyan. Si Mayor Baste, legit, na useless itong pangulong ito. Walang kwenta, walang bilang ho ito. Kung ano-anong pinanggagawa sa buhay. O, ito naman, pag-usapan po natin ang birada ni Mayor Baste. At gaano nga ba katotoo na si Mayor Magalong ay papalitan si Bunuan, patay kang bata ka. O ito, pakinggan po natin si Mayor Baste Duterte muna, update muna sa dahil Tatay Digong. Mayor, nakumpleto ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi, kami lang tatlo, ni Kitty, ang kapatid ko si Pulong, at saka ako. Ah, okay. Kamusta naman po si Tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay Tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yeah. Sa kalagayan niya at saka na lang natin i-mention yung kung anong contribution niya sa Pilipinas. Huwag na lang yun. Yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80 years old. Tapos, ganun yung treatment ng Philippine government. The head of state who is Bongbong Marcos, di ba? Ganun yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place, or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya? At ano ba talaga yung kasalanan niya? Because, kung ako tatanungin niyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun, yung mga nagbebenta, mga pusher, mga drug lord. Exactly. So paano siya naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So anong kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Gigil Davao? na si Mayor Baste dyan. Wala naman mga... nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun pa. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We're talking about mga apo niya. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas. Wala naman.
Wala mo mga bagong ano ngayon na Alan Marites. mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o ano dyan ng mga artista. Sige po, questions po. May bago ngayon, Mayor Basti Duterte. Itong nanggagago kay Tatay Digong na si Tory, si Bakna. Talaga naman, hindi mo maintindihan itong si Bongbong Marcos ba? Tama naman din, 80 anyos, hindi man lang ipaniglalaban ni Bongbong itong karapatan ni Tatay Digong. War on drugs. Para lang naman yan sa mga durugista at mga kriminal. Bakit tayo nagagalit dyan? Bakit mas iniisip pa natin yung human rights ng mga durugista kaysa mga inosenteng tao? Kaya nga, tama yung mga birada dito ni Mayor Basti na useless si Bongbong. Hindi niya kayang ipagtanggol ang mga Pilipino, lalo na po dyan sa ibang bansa. Ayan po, kawawa naman po si Tatay Digong. Anyway, dahan-dahan na po na karma yung mga gumagawa ng kasamaan kay Tatay Digong, si Tory, sinibak na sa pwesto, panigurado ang sunod dito na masibak, malamang si Bubuim. Papakinggan po natin ang banat ni Mayor Basti Duterte dito kay Bubuim. Ito Mayor, good afternoon. Mhm. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw nito. Yung comment po, Mayor, ongoing tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin papapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian kaugnay sa mga nasabing proyekto? Alam niyo, tingin ko lang ito. Okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. Tama. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tama. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tama. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Tama ka dyan, Mayor Basti. Ito rin yung hindi ko maintindihan sa mga nagsisiwalat patungkol po dito sa kabulastugan ng flood control projects. Minsan, hindi ho nila sinisisi si Romualdez si Saldico, at saka si Bongbong Marcos. Itong tatlo. Chain of command, sila po yung, itong si Romualdez, Saldico, sila po yung nagpasa ng budget na yan. Mga insertion. Ngayon, yung pumirma dyan, sa GAA, itong si Bongbong. Sa kanila nang gagaling. At ipinagmamalaki ni Bongbong itong flood control project sa SUNA na nagsinungaling pa nga. Sabi 5,000, 1,000 naman pala. So, sino po dapat ang sisihin? Si Bongbong. Ito yung hindi ko maintindihan, promise po. Bakit hindi nila masisisi itong tatlo? No? Bakit yung mga maliliit lang, mga kontraktor, mga ibang kongresista, yung pinupulutan nila ngayon? Bakit si Saldico? Hindi po nila yan mabanatan, pati si Martin Romualdez, pati si Bongbong. Talagang negligence yan. Siya dapat yung sisihin dyan. Kung hindi man siya most guilty, pero guilty siya. Dahil siya ang presidente. Siya yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Ibig sabihin pala, pag mayroong korupsyon sa kanyang gobyerno, hindi natin sisihin. Sino ang sisihin natin? Yung mga nasa baba, siya, excuse siya, tambalos-los excuse. Naintindihan ko yung hugot ni Mayor Basti. Ito ay palabas ni Bongbong, feeling niya ay kakagat ang mga tao at babango siya dito at sasabihin ay lumaban siya sa mga kurakot sa gobyerno. Siya nga dapat ang sisihin dahil pinabayaan niya ng 3 taon. Ako po'y naghihintay sa mga statement na kagaya ni Mayor Basti.
excuse me po, alam mo na, nasisisihin itong si Bongbong. Ang problema yung mga nagsisiwalat, hindi man lang matumbok-tumbok si Bongbong, hindi man masisisi eh. Parang yung mga nagsisiwalat, sumasabay din sa ano ni Bongbong, sa Agus, sa trip ni Bongbong na palabas. Ito yung masaklap ngayon. Tuloy po, Mayor Basti. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Yun. Kasi Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressman. The congressman. Why not ask or, question the president himself? Correct. Stop tayo doon. Total, nabanggit naman ni Mayor Basti, si Mayor Magalong, no? Kasi oo nga naman, talagang nag-align ngayon si Mayor Magalong at itong si Bongbong Marcos. Bakit daw hindi po tanungin at sisihin ng naturang mayor itong si Bongbong? Pati itong si Lacson, ito nang masakit din eh. Tingnan mo napapansin natin, si Magalong, ito yung inaasahan natin. Nalalaban sa mga kurakot. Ang problema nga lang din, ang sinisisi ni Magalong, yung mga ibang kongresista. Si Saldico, hindi na ma-point out, pati si Martin Romualdez, hindi na ma-point out, at si Bongbong Marcos, hindi rin niya masisisi, hindi niya sinisisi. At dumidikit pa buang At balita nga natin yung mga dokumento ni mga ebidensya ni Magalong nasa kay Bongbong binibigay niya. Ano ba ang nangyayari dito? Ito ay palabas para malinis ang pangalan ni Bongbong Marcos patungkol sa katakot-takot na 1.2 trillion pesos na ngayon naman itong si Magalong ay pinupuntarya ng mga kongresistang tinatamaan except kay Tambaluslos. Ako lang nagtatanong lang hindi ko naman sinasabi na si Mayor Magalong meron ding kakaibang agenda, pero tama yung sinasabi ni Mayor Basti, bakit ayaw nyo tanungin si Bongbong Marcos sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa patungkol sa flood control projects? Dumidikit pa siya Ayan lang naman ito, nakuha ko yung point ni Mayor Basti Duterte. Ang puntos niya dito, yung chain of command, na dapat ang managot yung presidente, na siya ang nagbigay ng pundo at siya ang nagmamalaki sa naturang proyekto. Pero ngayon, para bang nilinis natin ang pangalan ni Bongbong Marcos at lahat ng kapalpakan ay sinisi natin sa DPWH at dito sa mga kongresista. Pero ang DPWH, ang under po yan ng executive. So, ibig sabihin, si Bongbong Marcos, palpak din yan. Dapat siya masisi dahil siya yung may hawak ng executive. Tama ba? Hawak man niya ang DPWH, kontrolado man niya, na until now si Bunuan, hindi pa niya masibak. So, nalinis tuloy ang pangalan ni BBM. So, yung dumi napunta doon sa mga kongresistang maliliit at mga kontratista. Siya, atras, kumbaga hugas kamay na siya. Nilinis ng mga nagsisiwalat Tuloy, Mayor Basti. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan. Cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH that is under the President. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless na. Maging useless talaga yan because wala kang directive Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Wag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, magpapayat ng buwis, lalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. So, who's responsible na? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is, yung sumasakay sa plataforma,
kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. Correct. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga Congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And, isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kanina ang kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos lagi ni pangkalan ni Putang Igit. Next question. The next question. Mura si Boy, hindi bubuhin. Alam mo, maganda yung hugot ni Mayor Baste para sa akin. Kasi nga, nalilihis eh. Nadadivert yung sisi. Tinabunan yung totoong mastermind eh. Tinabunan yung totoong cause ng corruption. Na-divert doon sa mga maliliit na kongresista. Yung mga small player. Nasabi nga ho natin, sindikato eh. Ang sindikato kasi, mayroong pinakatuktok dyan. Yun yung pinaka-leader. Yun yung dapat matumbok. Kaya nga naintindihan ko yung bugso ng damdamin ni Mayor Baste. Dahil nga, dapat talaga ang sisihin natin ay si Bongbong. Hindi ho po pwede na ang sisihin lang natin itong mga small player na mga kongresista. May big player yan. Nandyan si Saldico. Nandyan si Tambaluslos. Yung presidente. Ni minsan wala ho akong narinig kay Mayor Magalong at kay Panfilo Lacson na negligence ito ng presidente. Kasalanan ito ng presidente. Sino lang pong nagsasabi na kasalanan ng presidente ito? Tayong mga Duterte diehard supporters, tayong mga political vloggers, na talagang totoo naman na si Bongbong Marcos ang may kasalanan ng lahat ng korupsyon na meron ngayon under sa kanyang administration. Sa loob ng 3 taon, pinabayaan niya. Tinanggal yung Presidential Anti-Corruption na yun na nga ang corruption watchdogs ng ating bansa. O ngayon, bakit ba tayo nalilihis? Kasi nga, ito po yung natutukan ng mga media at ito yung pinapalabas ng mga nagsisiwalat. Wala pong question doon sa pagsisiwalat nila Magalong, ni Panfilo Lacson, dahil nalaman po natin na may mga anomalyang ganito. At merong kababalagan sa flood control. Pero hindi natumbok ng mga nag-expose ng ganitong kababalaghan under Marcos admin kung sino ang dapat managot. May narinig kayo na saldi? Saldi mo? Na pangalan? Sa media? May narinig kayo na tambaluslos? Bongbong na sinisisi sila ni Magalong? Sinisisi ni Lacson? Sinisisi ng mga senador? Wala. Narinig nyo saan? Sa amin? Mga DDS political vloggers. Kasi ang nakikita ko dito, bulilyaso na sila, bistado na sila. So ngayon, kanya-kanya na po sila ngayon talunan. Kanya-kanya na hanap ng paraan na hindi sila masisisi ng taong bayan. So nagda-divert na ngayon sila, dinadivert nila ang issue. Na ang dapat na main issue dito ay itong presidenteng nakaupo, ito ang sisisihin natin. Ito ang sisingilin natin. Sa 1.2 trillion pesos na flood control projects na ito ang gusto ni Mayor Baste, bakit hindi nyo matanong yan? At bakit hindi nyo puntaryan at hindi nyo masisisi? Ito yung puntos ni Mayor Baste. Yun ang nakakalungkot. Mukhang kumakagat ng taong bayan eh. No? Ano sa tingin ninyo? Kumakagat na yung taong bayan sa mga expose ni Panfilo Lacson, Mayor Magalong, na kongresista, kontratista, yan ang mga yan ang may mga kasalanan. Ni isang pangalan, wala pong nabanggit. Ni pangalan ni Martin, pangalan ni Saldi, at ni Bongbong. Hindi mo makitaan ang pagsisisi itong mga to. Kaya ito lang yung hugot ni Mayor Baste ngayon. Sana maintindihan natin, kasi yun din ang kayo, mga Duterte diehard supporters kayo, Pilipino tayo, mga OFW, gusto natin puntaryahin at targetin natin yung pinakaulo.
Ang problema, mukhang nalilis nga, nadadivert. Tuloy, Mayor Basti. Mayor, di ba sinabi nyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin nyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bunuan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan PR, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Exactly. Diba? Kung serious talaga siya, sabi niya na, di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Tama. Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan, kahit isang congressman lang. Tama, yung sinabi ni Mayor Basti. May pinapangalanan niya, may mga ebidensya na daw. Bakit hindi po kayo magsampa ng kaso at magpakulong kayo ng mga kongresista? Yung kaibigan ng pinsan mong si Tamba, isama mo si Tamba. Merong pinakulong, district engineer, mukhang planted din. Para nandun na, parang merong sasabihin, may ebidensya kami. Ang problema, hindi naman siya yung nakasakote. Yung kongresista naman, na si Liviste. So ngayon, wala rin. Ito ay palabas, pelikula, na sariling ginawa ni Bongbong na siya ang bida. Ito po yung tunay na nangyayari ngayon. Kasi nagiging plataforma nga ng mga nagsisiwalat. Tapos nag-a-align pa, kunyari, itong mga nagsisiwalat sa kagustuhan ni Bongbong. So sino yung bumango dito? Si Bongbong. Kasi yung mga nagsiwalat, hindi naman sinisisi si Bongbong. Buang talaga. Tama yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Tingnan mo. Sabi mo na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. Tama. Hilo, ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Tama. Dahil talaga namang, ano nang mangyayari sa 1 trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walanghiyang mga politikong yan at kasagbuatan ng mga taga-DPWH? Wala na. Itapon lang sa ilog. Eksakto, magalit ka sa sarili mo. Bakit masasabi mo, galit ka sa mga kongresista, galit ka sa mga kontratista? Di nga niya masabi na galit siya kay Bunuan eh. Wala siyang ganun sinasabi ha. Oh. Sa kontratista daw siya galit. Kaninong kagagawan ito? Ikaw, dahil presidente ka, hindi mo ginampanan ng pagkapangulo mo 3 taon, hinayaan mo. Ito yung gusto natin mangyari. Kaya tama po itong si Attorney Vic Rodriguez. Tingnan mo, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, BBM is equally liable in flood scandal. He is equally guilty, if not the most guilty. Why? You are the president. Nalilihis tayo guys eh. Mukhang pinaglalaruan tayo ni Bongbong. Mukhang pumapasok tayo sa bitag na hindi natin alam, pasok na tayo. Ito yung sinasabi ko eh. Na naglalaro itong administrasyon. Na ako sang-ayon ako dito kay Mayor Baste, Attorney Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez. Nasisihin natin siya dahil siyang presidente. Ngayon, ito na. Lumalabas na po ang issue na di umano'y si Magalong ay papalit bilang isang DPWH secretary kapalit kay Bunuan. O, ito pakinggan natin yung balitang ito, conversation pong ito. Pakinggan natin. Bala ko sanang banggitin kay Presidente pero hindi ko pa masyadong napalidate kaya better na siya at tahimik na lang muna. Due time, i-raise po niya. Sabi niya sa akin, Benji, anytime, you just give me a call at ipadala mo sa akin. Kung may nakawa ka mga ebidensya, padala mo kaagad sa akin. If you need anything, kasi ang isa sa mga problema namin na binanggit ko sa kanya, sir,
wala pong transparency yung DPWH. Every time we ask documents, wala po. Bibigay po kami, wala bibigay sa amin. They even ignore us when we ask for a hearing. Let us say we invited them sa city council. They ignore us. They won't attend. Parang meron silang sariling republic. Tapos tama-tama naman si Mayor ng Tuba, kasama ko siya, no? Si Mayor Clarita, binanggit rin niya na talagang walang konsultasyon. Wala. Every time na may mga project ang kongresista at DPWH, we're not consulted. There's no public engagement. And this is not only the sentiment of mayors in the Cordilleras. This is actually a common sentiment among all the mayors all over the country. Kasi ako naman na secretary dati ako secretary general at nagsusumbong sa akin yung mga mayors. At ganun din na rin yung mayors for good governance. So, ganun din. Totoo pala yun, Mayor, kasi may mga governors na kaming nakausap. Ang sabi nga nila, pati daw yung mga mayor nila, walang idea na may gagawin yung national government ng mga proyekto. So, totoo yun na hindi kailangan kumuha na ng permit. Kasi nabanggit rin po ni President Marcos na gusto niyang ibalik yung sistema na yun na kailangan magpaalam muna doon sa local government bago mag-undertake ng proyekto. Nung binanggit nga namin sa kanya, nagalit siya, kaya nga binanggit niya yun eh. And then, pati yung grasp niyan, binanggit ko lang sa kanya, sir, there's a reduction of 35%. Kasi katatapos lang namin, I met with the Tourism Council kasi bumagsak ngayon namin tourism. Tingnan mo ha, lahat pala ng sinasabi ni Bongbong nung nakaraan dyan sa Baguio City, ito nga ho, lahat yun galing kay Mayor Magalong. So itong si Mayor Magalong nagsusumbong na kay Bongbong. At nagkaroon sila ng relasyon ngayon ni Bongbong at ni Mayor Magalong. Putya, may naamoy na talaga kayo. Nga tuloy, And we were able to determine around 35%. In passing lang, binanggit po sa kanya. Pero tingnan mo kagad, nag-rush niya kagad, binanggit niya kagad yun, economic sabotage. Tingnan mo. Nagmistulang sulsol itong si Mayor Magalong kay BBM. Binanggit daw agad, economic sabotage, sinabi ni Mayor Magalong yun sa kanya. So lahat ng mga lumalabas sa bunganga ni BBM nakaraan, doon sa Baguio, ideya lahat, utak lahat ni Magalong, patay tayo dito. Tuloy, Kaya this is something na very, sabi ko nga sa'yo walang konsultasyon sa amin. Basta kung ano naisip nilang gagawin, bahala sila. Kami ang nakakaalam kung anong kailangan ng aming syudad o aming municipality. Walang konsultasyon. Kung ano yung gusto nilang project, for some reason, hindi ko alam kung bakit yun ang naisip nila na hindi naman kailangan gagawin. Katulad yung road that leads to nowhere. Biglang gumawa ng kalsada doon. Multi-million, hundreds of millions pesos, multi-year. Para saan yun? Pati nga si Presidente, para saan yan? Para saan yan, sabi niya. So lahat yun, ha? Lahat na, para saan daw yun? So ibig sabihin, sinasabi ni Bongbong, ni Magalong, nakaka-copy-paste lang. So nagkaroon muna sila ng pag-uusap. So nagkwento sa lahat si Magalong, tapos nung nagkaroon ng press con, may mga media, lahat ng sinasabi ni Magalong, yun ang sinasabi ni BBM, para bang nagmistulang magaling si BBM that time, di ba? Ito, galing pala sa kanya lahat yun. Sige nga, tuloy. Sino ba yung nakatira sa dulo, sir? Di ba sabi ni Secretary Singson, farm to my resort. Road, Farm to resort road. To my resort road. Oy, si Chabit Singson, pero binibira nila. Your guess is as good as mine. Alam nyo, napapasekretary ako pero Mayor, when did the system change? Because in our... Nadudulas na ang mga reporter, ha? Nasi-secretary daw, patay tayo dyan. Ito na, nadudulas na. Sige, tuloy, conversation with Secretary Singson, during his time, the bidding was transparent, and they would inform the local government units of the projects that they are undertaking. This is your third... Excuse lang, ha? Sino yung Singson na nababanggit nung una? Singson ba, Chabit? Correct me if I am wrong. Yung Singson na DPWH ng Ninoy Aquino admin. Tatama lang natin, baka mamali tayo. Kasi ito, sinasabi man Singson, ang naalala ko, Singson sa DPWH. Yung farm to my market, farm to my resort, tama ba?
Farm to my resort, baka sabit Singson. Wala man resort sa isang Singson. 2 Singson, nagugulan na ako eh. Naglibog tayo. Bahala na kayo dyan sa comment section. Pakitama sa comment section kung sino yung unang Singson na banggit. At yung ito ngayon, pangalawang Singson na nabanggit. Baka mamali ako ng komentaryo. Hindi naman ako perfecto. Okay, pagpatuloy natin. Term, did the system change from the your first term in office? Well, I learned from Secretary Singson, and I observed that as well. Binabanggit niya sa akin na during the time na siya yung secretary, hindi makaporma yung mga kongresista na yan. Hindi sila pwedeng mamili kung sino yung gusto nilang district engineer o kaya regional director. Pero nung nag-take over ako as mayor in 2019, nagulat ako na katabi ko yung kongresista, katabi ko yung DPWH. Kasi meron ako sinadya sa DPWH. Nag-a-approve, nagulat ako. Nag-a-approve, bakit itong kongresista nag-a-approve, sabi ko. Ikausap ko yung DPWH. Sabi ko, hindi pwede yan kasi ito tapos na yan eh. Pwede bang ganito? Tapos nung isipin mo gano'n, bakit nag-a-approve ang kongresista eh? Tamang babatas naman yun. Kaya doon ko nalaman na gano'n pala. Ito pala system. You were beside the president while he was giving his press conference, which led to speculation, Mayor, that you are going to be the next DPWH secretary. Well, not just speculation, but really some informed sources have been spreading this talk. Have you been also, have feelers been made? Pati nga ako, nagulat ako dyan sa biglang lumabas na yan. Dahil lang ba nakasuot ako ng hard hat at naka-jacket ako, bigla na sila. I was only invited. Pinuntahan ako ng PMS, Sir, the President wants to talk to you. Please accompany him dyan sa Kwan. Tinanong sa akin kung ano yung mga lugar na i-inspectin. Nagbigay ako ng mga listahan. So inuna namin yung rock shed. Pagkatapos next yung itong rock netting, including yung mga cat's eye, yung mga stud. Then may pinakita rin akong lugar sa syudad ng Baguio na ito yung the road that leads to nowhere. Walang pupuntahan yung kalsada. Binanggit ko rin sa kanya yung mga project dyan sa UP na hindi matapos-tapos. Dyan sa BGH. At ganoon na rin yung mga solar lights at yung mga roadside barrier na grabe rin ang markup sa mga prices niya. At nakorek ko rin sabi ko, sir, yung 12,000 po na binanggit nyo sa rock netting, actually po yan sa actual cost yan, sir, na binanggit ng NEDA according to their study. That's around 24,000 to 25,000. Sabi niya, maliit pa pala yung estimate ko. Ayan na po mga kabisdak. Nako, hindi naman daw. Wala naman daw katotohanan na siya ay papalit bilang isang DPWH secretary kay Bunuan. Pero meron pong lumalabas na mga impormasyon na siya ay papalit. Patay tayo dyan. Siyempre, yung una talaga, di-deny ka lang. Sana po, Mayor Magalong, huwag mong tanggapin ito. Kasi pag tanggapin ito ni Mayor Magalong na maging DPWH secretary, tama si Mayor Basti dito na itong ginagawa ni Bongbong Marcos ay palabas lamang paglilinis ng kanyang pangalan at iba ang sisisihin. Tandaan po natin, Mayor Magalong, ang dapat na sisihin dito ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kita-kits po tayo mamaya. Bisdak Pilipinas. God first.